kapwa. Kapwa tao, kapwa cute, kapwa creative, Kahit ano ka man. kahit ano ka man. Yan. I'm sure relate na relate kayo sa amin. Yan. At relate na rin kami sa inyo. Okay. Maraming salamat po sa pag-click. Sino yan? Welcome back to our channel. Hello na sa mga netizens. Wow. So yun na nga po, may bago po kaming kasama sa aming vlog. Siya po si Luna. Ang puntang cute na cute na ang tigas-tigas ng ulo. Kiss! Ano ikikiss niya? Ay. So, tama na. Welcome to our vlog. Maraming salamat sa panonood uli ng aming mga episodes. Sa iyo na nanonood sa amin, welcome back. Sa iyo, yes. Ikaw, yes, you. Ikaw na nag-click ng play button sa thumbnail. Yan, maraming salamat po sa pag-take ng plunge. Pag-trust sa amin. Okay. So, ito yung gawa ng quarantine. Community quarantine. At dahil mag-iisang linggo na kaming nasa bahay, depleted na ang aming mga resources. And when you say resources, we're not just talking about pagkain, basic commodity, necessities. Resources, kasama na po doon ang pakikipag-ugnayan sa mga tao at sa mga bagay-bagay sa outside world. Yes, tama. So, na-realize ko na hindi pala siya kagaya ng madalas nating isipin. Akala natin most of the time, or ito yung misconception, na masaya ang work from home o mas madali ang work from home. Diba? Andiyan na nga naglalabasan yung mga memes, yung mga jokes na pwede akong magtrabaho nang hindi naliligo. Yeah. Pero sa halos isang linggong pag-conduct ko ng work from home, doon ko na-realize na hindi nabawasan yung workload mo. Yes. Bagkus, nadagdagan pa. Ang 8 hours mong trabaho, kung kinakailangan, minsan nagiging 20 hours. Yes. 24 hours pa nga magkaminsan. Oo, sobrang dami ng implications nun sa everyday life natin. Yan. So, isa lang yan, yung work situation, isa lang yan sa mga aspect na naapektuhan ng work, COVID. Yan, COVID-19 na yan. Pero for this episode, ang atin munang i-focus ay ang Pamamalengke! that's it. There. Bakit ka mo? Kasi sa loob ng isang linggo, ngayon lang ulit kami nagkaroon ng connection sa outside world. Yes. Kaya medyo na-excite kami. At dahil Nakalabas ulit kami, nakalanghap ulit kami ng polluted na hangin. at dahil 1 week na kaming naka-coop up sa bahay. So it goes without saying na ubos na yung aming naka-imbak ng mga pagkain. And since it's Saturday, napag-isipan namin na why not mamalengke for another week. As much as we want to stay home, di ba? This is one of the times na kailangan talaga natin lumabas. So, samahan nyo kami at mamamalengke kami na aming mga supplies for the whole week. Pero, para maging interesting ang aming pamamalengke, we came up with this Challenge. yes, ano ang title ng challenge natin? No plastic challenge. Yan! So, pag mamimili kami, hindi kami tatanggap ng plastic from the vendors. Ayaw namin sa plastic. So, ginawa namin, yan, nag-prepare na kami ngayon ng mga Containers. mga reusable and microwavable containers na dadalhin namin doon. At, syempre, may dala din kaming mga eco bag na tinatawag para wala kaming madalang plastic. So, samahan nyo kami at tingnan natin kung kaya namin talagang. Na pag-uwi namin, wala kaming dalang plastic galing sa palengke. Yes! Tanay! So, as you can see, kahit sa trike, in-observe pa rin ang social distancing. So, isa lang yung allowed na maupo dito sa harap and isa doon sa likod.
Alam? Gano'n ko namin ito? 1 kilo? Kalahati lang po. Magkano yung kalahati? Yan. Yan lang. Dito lang yung sa ano na. Kasaron. Kasaron. Ay, hindi ka lang. Saron. Slice na lang. Slice na lang. Hindi rin ata kasaron. Ito na lang. Huwag na plastic din. Para lang. Ay, kumusta mata pa rin yung benta? Huwag mata nagbuhin ay may... Mahina. Thank you. Hola, ano? Nilipas din po. Thank you. Gulay na? Ilan? Ikaw, tatlo? Na plastic din. Sa kumakain ng okra. Ay, wag na yung ano pala to. Yung pangalawa. Ito na lang. Hindi, ito lang. Nandito kami sa Maghinatay at natatapos lang namin na mamalengke. Dahil nagutom kami, kain na lang muna. Ayan, And so, we're back. home. Ayan. So, dala na namin ngayon yung aming mga Pinamalengke. Yan, okay. So, nakita niyo naman kanina sa video, di ba, na kung paano namin siya, ano yung mga nangyari sa tindahan, ano yung sitwasyon ngayon sa Karibo Public Market. So, ito ang aming haul. Palengke haul namin. Meron kami yung mga leafy vegetables, mga recados. Mga ginayat na gulay. Yes. Ayan. Yes. Ginayat na gulay. Yeah. Tips pala, by the way. Pag maliit lang yung pamilya nyo or konti lang kayo sa bahay, as much as possible, lalo na kung konti lang yung mga niluluto na per batch, opt to buy smaller onions. No? Huwag tayong bumili ng snow onion na ganito kalalaki. Yan, mas matipid yung ganito. Kaysa nang bumili ka ng malaki tapos hatiin mo. Yan, hindi maganda yun. Yan, ito na lang. Para isang ganito, isang itoan. Yan. Ano pa? Bawang. Ang bawang. Okay na yung bawang. Medyo nagtatagal naman siya. Ito pala. Yan. Ano yan? Ginayat na gulay. Pwedeng pakbet. Pwedeng pangsahog sa sabaw. Pwede ding gataan. Yes. At dahil ilang araw na akong nag-o-obsess sa ginayat na gulay, eh yan. Nakabili na kami ng ginayat na gulay. Maganda din yung ganitong klaseng mga gulay. Pag bumili po
kayo for, for example, 1 week or kahit medyo matagal pa. Kasi mas, hindi, compared sa green leafy vegetables, mas matagal mag-spoil or malunot. Malunot? Mabulok. Yung mga matitigas na mga gulay. Basta naka-fridge lang siya. Yes. Another tip, pag bumibili tayo ng kamatis, huwag tayong bibili ng puro hinog lahat. Okay. May extra, may extra. Luna. Ayan. So, sa kamatis, as much as possible, yung iba't ibang degree of ripeness, ika nga, di ba? Kasi minsan hindi na, lalo na sa mga everyday na nagsasabaw, everyday din sila naglalagay ng kamatis. So, as much as possible, bili kayo na, halimbawa, 2 hinog, 2 medium hinog, tapos mga 2 medyo ripe, yan, para hindi sila sabay-sabay na may hinog at sabay-sabay na rin na mabubulok. At syempre, una mong lulutuin yung mas hinog. Yes. Para by the time na magluluto ka na ulit, yung medyo hinog, Yan, yun na. So, etong nabili namin na kamatis, etong pinili namin kasi native siya. Papansin niyo may mga konti-konti pang mga ganyan-ganyan. May mga blemishes. That's because hindi siya in-sprayan ng pesticides. So, organic to. Yan. And I'm happy. Yung ganito, ang kangkong at saka yung talbos ng kamote, pag uwi ng bahay at gusto nyo magstay ng 1 week pa, pwede nyo na lang ilagay sa tubig. Yan, para hindi agad siya mabulok. Yan. Yan. Shout out nga pala sa may-ari nito. Ate Cassie. Kung hinahanap mo man ang baonan mo, nakitita siya. Ayan. Ito naman, dito namin nilagay yung baboy. Ayan. Ang maganda kasi dito, mamaya, pagpunta doon, hugasan lang siya. Babalik lang din ulit dito at ilalagay na sa fridge. Yan. Pero, sorry po, pag kung meron pa kayong mas maliliit na lalagyan, pwede din siyang hati-hatiin into portions. Bawat luto. Yes, para pag pag balak na limbawa, balak nyo magmenudo, ilalabas nyo lang yung lulutuin nyo for that particular meal, and then yung the rest, kung pa rin siya, frozen pa rin. Yeah, at ito kung mapapansin nyo, musical instrument kaming nabili. Joke lang. Ito po ang amin. Medyo matagal-tagal na rin kaming nag-o-obsess dito. At hindi namin magawa-gawa. Nakabili po kami ng munggo. Yan. And of course, ito yung isda. Yan. yan. Ang madalas na mabiktima ng ice cream sa freezer. Ayan po. Yan. Kasama na po Isda. kami ngayon sa gumagawa. Isda ang laman niya, pero hindi pinirito. Yan. Hindi pa. Hindi pa. Yan. Mayaman. Yan. Kaya, sa mga darating na araw, mag-expect na ang aming mga housemate, ang aming housemate palang gwapo ng sinigang sa miso. Yay! Gata. Ang gata. Ayan. Sadly, meron kaming gata. Ito yung gata kasi gusto kong magluto ng ginataang mais. Yan. So kahit na we tried na magdala ng Tupperware, sadly may ganito pa rin. Kasi hindi namin anticipate, nagugustuhin ko palang bumili ng gata. At saka kahit na-anticipate namin na gusto ko na bibili kami ng ginait na gulay dahil nga ang tagal ko na yung nag-o-obsess doon. Plastic pa rin. Yes. So, siguro, masasabi natin sa challenge na to, hindi talaga na-achieve, no? Yung 100% na plastic-free na shopping. Yan. So, siguro mga 90% lang na namin. Okay. Okay, so yun na, no? Wala na ba? Wala na. I think that's it. Yan yung mga namin. Yan yung mga... Actually, yun yung palengke. Yun yung sa wet market. Meron din kasi kaming no plastic challenge kapag nag-grocery. Pero, kagaya ng sa palengke, hindi talaga achievable ang 0% na walang plastic. As much as you want to, talagang, lalo na yung mga individually packed na mga items, talagang naka-plastic siya. And it's such a struggle na makapag uwi ng mga paninda o ng mga pinamili na walang plastic. Pero
isa sa mga nakagawian na namin, na minsan pakiramdam ko, hindi ikinatutuwa ng mga nagbabalot ng aming pinamili. Sadly, Yan, practice namin. practice na namin na ipa-karton Yes. ang aming mga pinamili. I remember just one experience. Konti lang yung pinamili namin sa mga worth 600. Tapos sabi, paki-box po. Tapos tinanong ako, seryoso. Magmumotor po ba kayo? Hindi, ayoko lang ng plastic. Ay, save Mother Nature, save Mother Earth. Sabi sa akin, Napaka-sarcastic. So, yun, tinawag niya yung magbabalot. Sabi niya, box daw to kasi save Mother Earth daw. Nga, save Mother Earth daw. Since yun naman talaga yung goal namin, ayun, I tried my best not to take offense na lang. Kasi totoo naman na yun yung aming tinatry na i-advocate. Although, kumbaga sa mga talagang tinatawag na environmental warrior, baby pa lang kami. Pero we're trying to do our share, do our part. Kaya, siguro we'll take it one step at a time. Yes. At saka, let's face it, may sa stage ngayon ng ecological awareness, kumbaga, ng mga tao, environmental awareness, medyo konti pa tayong warriors, eco-warriors, and mas marami-rami pa yung kalaban natin, kumbaga. Aside from plastic, yan. Ang apathy ng ibang tao, isa din yan sa mga makakalaban natin. At makakalaban namin. At maling mindset. Yes. So, we just have to rise above it and try to make a difference, diba? Yeah. Konti-konti. Let's take little steps, and before we know it, layo na pala ng narating natin. True. Okay, at pahabol na tip. Ayan, I'm sure tulad namin na nagbo-board or may apartment dito sa Kalibo, meron kayong mga loved ones, yan, sa iba't ibang mga banwa. Yan, for me, for example, sa akin, may mga family members ako sa Nabas. And ako, ang aking talagang family ay nasa Ibahay. Yes. So, I opt not to go there kasi may mga family members din akong may health risk, kumbaga. Sabi ko, let's not take any chances, sabi ko. Total, may cellphone naman, we can talk to them naman every day. Yeah, and since kami din yung mas exposed sa maraming tao, we don't want to take Itat na lang muna yung physical contact. Yan, pero hindi pa rin mawawala na kailangan pa rin nila ng supplies. Medyo mahirap kasi ang supplies nila doon ang pag-procurement ng supplies. Kaya, ayan, gusto lumabas. Ayan, so mga katulad namin na hindi makauwi, pero gusto nang mag-shopping, gusto nang ipag-grocery ang mga pamilya, you don't have to be physically there. Alam niyo ba na if you want, pwede niyong ipakarton yung groceries ninyo at ipadala sa van. Yan, tulad nito! Yan! And na grocery, pinalagay sa karton at ipinadala na lang sa van para i-drop off na lang doon sa mga pre-arranged na mga locations, kumbaga. Like in my case, kapag may mga kailangan dito sa Kalibo at hindi sila makapunta, dito na binibili at pinapadala lang sa jeep na parada or ang terminal ay nasa Oyotorong. So, shout out sa mga jeepney drivers na bumibiyahe ng Ibahay Katiklan kasi lagi nilang dinadala or lagi nilang inaalaw na magpadala ako sa kanila tapos babayaran na lang. Yes. So, actually, it saves time and also saves money. Yes. Kasi one way lang ang babayaran mong pamasahe. And, pangatlo, it also saved our lives. Yes. Ganun talaga, napaka-dramatic. We can save our lives. Bakit? Instead of you going there and magkaroon ng contact and risk na magkaroon ng hawaan, kumbaga, yan, malaleson yun kung yung package na lang yung ipadala. Now, iniisip ko siguro ba't ganito kami magsalita. Kasi, at this point ng COVID-19 nga na, ng pagharap natin bilang nation, bilang probinsya sa COVID-19, na pag-usapan namin dalawa na dapat hindi natin masyadong pene-personal kung ano yung hinihingi sa ating tulong ng gobyerno. At this point kasi, kung iisipin mo talaga sa dami ng taong nakakasalamuhan natin araw-araw, there is no way to tell kung sino ang posibleng carrier. Yes. We don't know. Baka nga mamaya, tayo na yon.
Wag naman sana, di ba? Pero, para lang mas mapaigting natin ang paglaban sa COVID, bakit hindi na lang natin i-consider ang mga sarili natin at ang mga tao sa paligid natin na possible carriers? That way, magiging mas vigilant tayo. Yan, and we will take the extra precaution, kumbaga, para ma-prevent yung pag-transmit ng mga infectious diseases na ito. Highly contagious diseases. And, para kasi mas mabilis na matugunan ang laban na to natin sa COVID-19, kailangan talaga ng 100% cooperation nating mga mamamayan. Yeah. Huwag nating isipin na pinahihirapan lang tayo ng pamahalaan. Kasi, believe it or not, yan, tayo naman din ang inaalala, diba? No? And tayo din ang magbe-benefit pag na-maintain natin ang COVID-free Aklan. That is true. At saka, actually, hindi ko alam bakit masyadong close sa mga puso namin to. Kasi just this morning, bago kami namalengke, isa sa mga bumungad sa akin balita sa Facebook ay yung isang frontliner nating doktor na binawian ng buhay. Just because meron siyang pasyente na nag-lie about sa kanyang travel history. So, para sa mga kababayan natin, alam namin na as much as possible, gusto niyong harapin ang hamong ito kasama yung mga mahal natin sa buhay. Pero sana, magkaroon tayo ng konting concern, malasakit, hindi lang sa kapwa nating pamilya, hindi lang sa pamilya natin, hindi lang para sa sarili natin, kundi sa mga tao sa paligid natin na hindi porket kinonsider ka na PUI or PUM, hinuhusgahan ka na. Hindi po ganun yun. Meron lang tayong sinusunod na protocol o yung tinatawag na SOP, kumbaga. Ito yung standard operating procedure, kumbaga, ng gobyerno natin. Ang i-report natin kung galing tayo sa mga lugar na posibleng pagmula ng COVID-19 or ng virus. Ginagawa po natin yan para matigil na yung pagpasa ng sakit. This is another, it's another discussion. So hopefully, magkaroon tayo ng susunod agad na episode na magdi-discuss ng amin namang mga insights about sa isyong to na kinakaharap natin. Pahapyaw na lang muna yun kasi medyo na-trigger nga kami. Yes, opo. So, I guess, that's it. Bigyan naman natin ng kasasabikan ng ating mga viewers. Yan. Marami pa tayong gustong marami pa tayong pwedeng talakayin. Sa mga kapwa namin, curious. Yan. Sa mga nangyayari sa Kalibo. And Aklan, and Aklan in general. So, lahat ng mga gustong makialam, makibalita, ayan. Please don't forget, subscribe to our channel, Sassy Creatives, and hit the notification bell. Mag-iwan din po kayo ng thumbs up at ng comment below. Ano ba yung mga gusto nyo malaman tungkol sa Kalibo? Ano ba yung gusto nyo i-discuss namin? Ano ba yung mga gusto nyo ipakita namin? Or puntahan namin, mga lugar na namimiss nyo na. Pwede ding mga pagkain na namimiss nyo ng kainin. Ayan, kakainin namin for you. Gustong gusto ko. Ayan, sa mga kapwa namin nasasabik na sa Aklan, sa mga OFW, maganda talagang i-like nyo yung channel namin kasi idadalhin namin ang Aklan sa inyo. At para sa mga kapwa namin Aklanon, suportahan nyo po kami. Kapwa ninyo. Aklanon. Abangan niyo po ang susunod naming episode. Yan. Thank you so much for listening and I guess that's it for today. Bye!